Mga ka-Republic, siguradong ibubuhos ng Hinebra sa Magnolia ang kanilang ngit-ngit sa pagharap nila mamaya. Ramdam pa ng Gin Kings ang pakla ng pagkatalo sa kamay ng SMB, kung kaya inaasahan ni LA Tenorio ang pagbalikwas ng mga mag-aalak. Ngunit asahan na hindi basta-basta bibigay ang hot shots. Galing sa back-to-back win ang tropa ni Coach LA at sa tulong ni Clint Chapman, misyon nilang tumuhog ng pangatlong sunod na panalo. Ngunit dapat nilang alalahanin ang salitang binitiwan ni Justin Brownlee. Babawi ang Gin Kings sa susunod nilang laban. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, normal lamang sa isang basketball game na mayroong nananalo at mayroong natatalo. Ngunit nagiging masakit ang pagkatalo ng isang kupunan kapag sa simulay nakalamang na sila ng malaki pero sa huli nauungusan pa rin sila ng kalaban. Iyan ang eksaktong nangyari sa huling laban ng mga mag-aalak. Iniwan na nila ng 15 points na lamang ang SMB, ngunit nagawa pa rin ng mga ito na talunin sila. Nagkamada si Justin Brownlee ng 31 points sa larong iyon, ngunit malaki rin ang naging epekto ng dalawang krusyal na free throw sa endgame na naimintis ng Hinebra Import. Nangako si JB, babawi sila sa next game. At ang next game ay nagkataong Manila Clasico. Hinebra kontra sa mahigpit na karibal nilang Magnolia. Bago napunta sa Hinebra, si Tim Cone ang coach ng kupunang ito. Si LA Tenorio naman, bago naging coach ng Magnolia, ay star point guard ng Gin Kings. Mentor and mentee. Mamaya, pangalawang pagkakataon na magkakaharap ang maestro at ang estudyante. Sa debut game ni LA bilang Magnolia head coach na naig siya laban kay Tim Cone. Kailangan naming paghandaan ang game na ito, sabi ni Coach LA. Hindi lang dahil Manila Clasico ito, kundi dahil importante sa amin na manalo. Nagsisimula ng uminit ang pagkuha ng posisyon sa team standings dahil nasa halos kalahati na ang elimination stage. Sa nakaraang laro ng Hinebra kontra San Miguel, bihira nating makitang sumasablay si Justin Brownlee sa free throw, ngunit dalawang krusyal na free throw ang kanyang naimintis. Kaya nasabi niya, babawi sila. At alam ni LA Tenorio na magiging motivated si JB sa laban nila mamaya. Bilang dating teammate, kabisado na raw niya ang ugali ng Hinebra Import. Kapag galing sila sa talo ay lalo itong humuhusay. Ngunit hindi lang ang husay ng kanilang import ang tinitingnan ng Hinebra coach. Nakikita rin ni Tim Cone ang galing ng bagong import ng Magnolia. 2 dikit na panalo ang ibinigay ni Clint Chapman sa hot shots matapos itong palitan si Noni Omot. In his 2 games with Magnolia so far, nag-average ng 33.5 PPG si Chapman at 13 RPG. Si Justin Brownlee naman, 35.3 PPG and 7.3 rebounds, 5 assists per game, 1.5 steals and 1 block shot per game at 42.5 minutes per game. Halos wala pang 6 na minuto siyang nagpapahinga sa bawat laro. Si Clint Chapman ay 6'10" pero may tira sa labas. Ito ang magiging sakit ng ulo ni Japet Aguilar sakaling maglalaro na siya mamaya. Kung hindi siya maglalaro, si Isaac Go at Troy Rosario ang kailangang tumao sa Magnolia Import. Kung import versus import, alam ni Tim Cone, delikadong kalaban si Clint Chapman. Kaya kailangan pag-ukulan niya ito ng sapat na pansin kung paano pipigilan, tulad ng ginawa nilang pagpigil sa SMB Import na si Justin Patton. Sa totoo lang, ngayon pa lang masusubukan ang tunay na husay ni Chapman. No offense meant, pero ang dalawang team na magkasunod na tinalo ng Magnolia ay masasabi nating hindi ganoon kaastig. Ang Macau Black Knights ang pinakamahinang guest team na sumali sa PBA. Ang Tira Firma naman, bagamat tumuhog agad ng 3 magkakasunod na panalo, ay parang nawawala na ng usok pagkatapos ng mainit na simula. Laban sa Hinebra, ngayon palang tunay na mararamdaman ni Chapman ang tunay na kalidad ng laro sa PBA. Dikit-dikit ang record sa gitna ng team standings at kapag nasa gitna ka ng standings, delikado sa twice to win disadvantage pagdating sa dulo ng elimination.
Importante rin para sa Hinebra ang panalo mamaya para maibalik ang kumpiyansa ng kupunan matapos makahulagpos pa ang panalo kontra sa SMB. Sa panig naman ng Magnolia, isang malaking badge of honor para kay L.A. Tenorio kung muli niyang matatalo ang kanyang mentor na si Tim Cone. Natalo na niya si CTC last conference at kung makakaulit siya mamaya laban dito, iyon ang magpapatunay na ang sistema ng Magnolia ay handa nang sumabay sa mga powerhouse teams. Matinding sagupaan ito mga ka-Republic, simula na ng posisyonan patungo sa playoffs. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Jigs Carido. Naging si GMF lang daw. Sa iyo rin, Ray Arabit, sumobra daw ang yabang. Siguro nga. At sa iyo rin, shoutout Marcel Luzano. Laglag din yan, yung ROS sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Julian Pagtakhan. Sumobra daw ang yabang ni Perez. At sa iyo rin, shoutout Rene San Vicente, malakas daw sa elimination pagdating ng finals. Laglag pa rin. At sa iyo rin, Charlotte Kayanan, hindi raw makapagyabang sina Jericho Cruz. At sa iyo rin, Makito, kilala si Coach Yang Yao daw. At sa iyo rin, shoutout Alfie Gomez, palit import na naman daw uli ang SMB, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Borlagatan Donald na nasa Singapore. Shout out sa iyo, idol. Ingat ka lagi dyan. At sa iyo rin, shout out Merson Kabady Vlog. Nasa Ipugaw naman ngayon. At sa iyo rin, shout out Noel Corpus. Twice to beat din daw noon ang Renor Shine. At sa iyo rin, shout out Lar928. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.